Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Dar. Taong 1980, Alimodian, Iloilo. Noong mga panahong ito, may malaking negosyo ng tubigan ang pamilya ni Kuya Dar sa may Antipolo. Maliban sa negosyong yon, may mga tindahan at mga pwesto rin sila noon sa merkado. Yun ang naging daan upang magkaroon sila ng maraming tauhan at marangyang buhay. Matagal na rin katiwala nila itong si Manoy Miguel. Tubong Alimodian ito at mula pa man noong hindi pa sila gaanong mayaman, katuwang na yon ang tatay niya. Bata pa lang din si Kuya Dar, kasama na nila itong naninirahan sa bahay nila. Matapat at mapagkakatiwalaan yon ang kanilang pamilya. Kaya habang yumayaman sila, sabay din yon sa pag-angat. Ika nga ng kanyang ama, hindi masayang maabot ang rurok ng pangarap ng nag-iisa. Dahil dito, kahit malayo ang pamilya ni Manoy Miguel, pinapadalhan nila yon ng mga kagamitan at ibang mga bagay maliban sa limpak-limpak na pera. Ilang taon nga lang noon nang lumipas, si Manoy Miguel na mismo ang nagtapat sa kanila na isa na ang pamilya nito sa Alimodian sa pinakamayamang pamilya. Ikinatuwa naman yun nila Kuya Dar hanggang sa dumating ang araw na may nasagap silang nakakalungkot na balita. Ang asawa nito, ginamit ng mga lasinggerong nagnakaw sa bahay nila. Nabutan naman yun ng mga kapatid ni Manoy Miguel, kaya napigilan nila ang balak nitong pagpatay. Yun nga lang, huli na ang lahat. Tulalang nadatnan sa mismong silid nila ang kalunos-lunos niyang asawa. Mula noon, hindi na ito nakakain. Ang telegrama namang ipinadala nito sa kanila, inabot pa ng 1 linggo. Isipin ninyo kung ano nangyari sa asawa niyang yon sa loob ng 1 linggo. Nang malaman ni Manoy Miguel ang tungkol dito, ora mismo nagpaalam yon sa kanyang ama. Nang marinig naman ni Kuya Dar ang paalam nito, di naman niya maiwasang magpresentang sumama. Wala naman kasi nung pasok at gusto niya ring makita ang lugar ng taong malapit sa kanya. Labag man yun sa loob ni Manoy Miguel, wala siyang magagawa kundi paunlakan ang kahilingan ng binata. Si Manoy Miguel kasi ang tipo ng taong hindi sumusuway sa kahilingan, lalo na ng mga taong malapit talaga sa kanya. Isa rin sa mga dahilan nito kung bakit siya isinama ni Kuya Dar ay dahil sa siya ang pinagdesisyon ng ama nito. Siyempre, alam nitong magtatampo si Kuya Dar kung hindi niya yun isasama. Ramdam kasi nito ang kagustuhan ng binata, kaya kahit delikado ang lugar na pupuntahan nila, wala na yung nagawa. Para mas mapadali, pinasakay na sila ng tatay niya sa papaalis na sasakyan sa himpapawid. May mga eroplano na rin kasi noon pero hindi pa yun moderno. At konti lang din. Minsan, inaabot ng ilang araw o linggo bago ka makaalis. Yung araw din yun, na taon lang na merong sasakyan patungong Iloilo. Kahit mahal ang presyo, pinatos na yon ng kanyang ama para lamang masigurong makakarating sila sa mismong gabing yon. Kung magbabarko rin kasi sila, baka hindi na nila maabutan ang asawa nito. Pagdating naman nila sa Iloilo, kahit gabi na, dumiretso sila sa saudang pinagbebentahan ng gulay ng mga kamag-anak nito. Umaasa silang sa mga susunod na araw, tutungo yun doon para magbenta ng kanilang kopra. Kinaumagahan nun, nagkaroon ng malaking saudan at doon na nga nila nakita ang mga kamag-anak ni Manoy Miguel. Malayo pa lang, namukha na sila ng mga ito, kaya sa halip na magtinda ng gulay, diretso yung lumapit sa kanila para salubungin sila. Pag-usap naman noon ng dalawa, tahimik lang namang nakinig itong si Kuya Dar. Yung dialekto kasi sa Iloilo,
Hindi niya talaga gaanong maintindihan. Inaasahan naman niya ito, lalo pat lumaki siya sa Maynila. Maraming beses na rin siyang nakapunta sa mga karatig lugar pero ganun lang din ang nangyayari. Ni isang salita wala talaga siyang naiintindihan. Di naman yun problema para sa kanya, lalo pat wala naman siyang pakialam sa pinag-uusapan ng dalawa. Kaso lang, pagkaraan ng ilang minuto, napansin niyang unti-unting tumititig sa kanya yung isang lalaking kadugo ni Manoy Miguel. Seryoso ang mukha nito. Tapos di pa man yun nagsasalita, mapapansin mo na talaga na hindi maganda ang sasabihin nito sa kanya. Bilang dayo, naghintay lang naman siya ng mga ilalahad nito. Kampante si Kuya Dar na hindi niya yun maiintindihan. Pero nang magsimula ng magsalita ang lalaki, laking gulat na lamang niya nang marinig niya itong gumamit ng Tagalog na dialekto. Hindi siya nito direktang kinausap, subalit alam niya sa kanyang sarili na siya ang pinatatamaan ng bawat katagang namutawi sa bibig nito. Sigurado ka ba, Miguel, sa binatang to? Alam mong galit ang mga tao roon sa mga dayo. Hindi magiging maganda para sa atin kung isasama natin siya. Isa pa, wala pang alam si Inko na may isasama ka. Wika ng kapatid ni Manoy Miguel. Matapos naman itong makapagwika, dahan-dahan naman yung sumilay sa kanya na para bang meron itong nais iparating. Nakakagulat man para kay Kuya Dar na nakakapagwika yun ng Tagalog, pinili na lamang niyang manahimik. Sa isip-isip niya noong mga oras na yan, baka may pinag-aralan lang ito, kaya yun nakakapagsalita ng ganun. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi na nga sila nagtagal sa lugar. Marami man yung dalang panaod, pinili nitong samahan sila pabalik sa baryo kung saan nakatira yung pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Sa kasagsagan ng kanilang pagbaybay ng daan, inakala nilang malapit lang yun sa bayan. Ang kaso lang, 3 oras na ang lumipas, di pa rin nila nararating ang kanilang paroroonan. Medyo nagrereklamo na rin siya noon, lalo pat bukod sa napakainit ng kanilang sasakyan, para rin yung kabayo sa tuwing tumatama ang mga gulong nito sa mga malalalim na lubak. Sa kabuuan, inabot ng 5 oras ang kanilang paglalakbay para lamang marating ang kaduluduluhang parte ng Alimodian. Bundok na ang lugar na yan at sa estado nito, bibihira na lamang ang mga tao roong nakakarating. Napakasukal din ng daraanan, kaya sa isip-isip ni Kuya Dar, wala talagang baguhan ang maglalakas loob na tumungo roon. Una rin niyang naisip noong mga oras na yan, maaaring anak ng rebelde itong si Manoy Miguel. Yun lang kasi ang naisip niyang dahilan kung bakit yun naninirahan sa ganong kasukal na lugar. Magbabandang hapon na nung marating nila ang baryo. Habang tumatakbo pa noon ang kanilang sasakyan, may mga bagay na inihabilin ang pinagkakatiwalaan ng pamilya nila. Una, iwasan niyang makipag-usap sa mga taga roon. Wala rin siyang titingnan at lalong-lalo na wala siyang tatanggapin. Kung may kailangan siya, kay Manoy Miguel lang siya humingi. Siguraduhin din niyang hindi siya lalayo sa kinaroroonan nito upang hindi siya mawala rito. Mariin din itong inilahad. Obligado siyang sumunod sa kadahilanang ang pupuntahan nila isang mapanganib na lugar. Nang marinig naman yun ni Kuya Dar, agad naman niya yung tinanong, subalit ang naging sagot nito sa kanya, sapat na para kilabutan siya. Ayon kay Manoy Miguel, maraming aswang sa lugar nila. Yung ibang mga kadugo nila mapapakiusapan pa, pero ang karamihan sa mga ito, matitigas talaga ang ulo. Di yun basta-bastang nakikinig, lalo na kung hindi ito nasasaktan at nasusukol. Nang marinig naman ni Kuya Dar ang sinabi nito, agad naman siyang nakaramdam ng pagsisisi dahil sa pagsama niya.
Siya kasi ang tipo ng taong marunong makinig sa mga babala ng mga taong malapit sa kanya. Alam niya kasing para yon sa kanyang kabutihan at wala ng iba. Matapos naman itong makapagwika, agad naman silang bumaba ng sasakyan. Pagsilip ni Kuya Dar sa labas, may nasipat siyang isang bahay na simple lang ang disenyo. Di yun gaanong kalakihan at sa labas nito may mga tao nang naghihintay. Pagsilay naman ng mga taong yun sa kanila, dali-dali naman yung lumapit. Si Manoy Miguel, imbis na makipag-usap, inuna muna nitong makapasok sila sa loob. Yung mga tao kasing sumalubong sa kanila, pansin niyang parang masama ang titig sa kanya. Di niya mawari kung natutuwa ba yon o nagagalit dahil may kasama ang kadugo nila. Bago nito isarado ang pinto, minabuti nitong humingi ng ilang minuto. Matapos nun, agad naman siya nitong pinapasok sa silid nito para kausapin. Sumunod na rin doon ang ama ni Manoy Miguel, na kasalukuyang malapit ng mag-100 taong gulang. Habang nag-uusap sila, panay naman ang pakikisawsaw ng matanda. Gumagamit yon ng dialektong hindi niya maintindihan, pero base sa akto at pananalita nito, parang nagtatanong yon ukol sa kung bakit ito nagdala ng bisita. Napansin din niyang hindi maganda ang pagsilay ng matanda sa kanya, na parabang may haluyong pag-aalala. Matapos naman niya yung mapansin, pilit namang nagtanong si Kuya Dar ukol sa kinikilos ng mga ito. Inamin din niyang natatakot na siya dahil sa kakaibang pag-uugaling ipinapakita ng mga kadugo nito sa kanya. Huwag kang matakot, Dar. Kasama mo ako. Sabi ko naman sa iyo bago tayo umalis, hindi normal ang lugar na pupuntahan natin. Anong ginawa mo? Nagpumilit ka. Tapos ngayon magre-reklamo ka. Hindi naman ata tama yun. Ganito na lang. Sumunod ka lang sa sasabihin ko para hindi tayo magkaaberya. Tandaan mo, Dar, ang sitwasyon natin ngayon dito para tayong nakikipaglaro kay kamatayan. Isang pagkakamali mo lang, tapos ka na. Kung may mangyari sa'yo, hindi na rin ako babalik sa tatay mo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tauhan nila, mas lalo pa siyang nakaramdam ng pagkabahala. Kung siya nga lang ang masusunod, gusto na niyang bumalik sa paliparan para makauwi na sila. Ang problema lang, aabutin pa ng 1 linggo bago magkaroon ng biyahe. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili. Ipinagkatiwala niyang buhay niya kay Manoy Miguel sa kadahilanang ito na lang ang nakikita niyang paraan. Kampante naman siya na hindi siya nito pababayaan dahil alam niyang parang anak na rin ang turing nito sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, doon na niya nakilala ang mga anak nito. Kagaya ng tauhan ng kanyang ama, masiyahin din ng mga taong yon at tanging mga ito lamang ang napansin niyang parang hindi galit na siya ay masilayan. Nataon din noong lalaki ang panganay nitong anak, kaya yon ang kanyang nakasama sa ilang araw nila roong pananatili. Marunong din yung magtagalog, buhat sa kasalukuyan na yung nag-aaral ng kolehiyo sa bayang malapit sa lugar nila. Sa pagsapit naman ng gabi, marami na siyang nalaman ukol sa baryong kanyang napuntahan. Inamin din ng anak ni Manoy Miguel, may mangilan-ngilan sa kanilang mga kapamilya ang mga aswang. Yung mga tao namang sumalubong sa kanila, mga mangkukulam yon. Kaya rin siya nito tinatakot ay dahil sa nababahala ito ukol sa kanyang pagdating. Tinuturing kasi nilang mga kadugo na rin ang bisita ng kanilang mga kamag-anak, kaya sa oras na pagdiskitahan ito ng mga aswang sa ibang lahi, hindi malabong sila ang kumaharap sa mga ito. Dagdag pa ng binatilyo na wala yung galit sa kanya. Katunayan, gusto nga ng mga itong magkaroon sila ng bisitang taga-ibang lugar. Ang kaso lang, pinipigilan sila ng kanilang mga takot.
Ayaw kasi nilang magkaroon ng kaaway, lalo na sa kanilang mga kalugar. Nabanggit din ito na isa lang ang pamilyang iniiwasan nila sa baryo at yun ay walang iba kundi ang pamilya ni Tandang Timoy. Maliban kasi sa purong aswang ang mga ito, nakaugalian na rin nilang patayin o hindi naman kaya'y takutin ang mga dayo sa kanilang lugar. Wala silang pakialam kung kanino yun makikisilong, basta ang mahalaga para sa kanila, magawa ang lahat ng yon. Pagtatapat pa nito na, unang kita pa lang sa kanya ng mga kadugo nila, inaasahan na nitong may mangyayaring hindi maganda. Nang marinig naman ni Kuya Dar ang tungkol dito, agad naman siyang gumawa ng paraan para makaalis ng baryo. Ngunit pagkarinig naman ng binata sa kanyang sinabi, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Di yan maaari. Malamang sa malamang nakita ka na ng pamilya nila Timoy. Sa mga oras na to, alam nilang narito ka. Siguro nga, minamanman na ng iilan sa kanilang bahay namin. Isipin mo na lang mga mangyari sa daan kapag kayo'y natambangan." Dagdag pa nito, di hamak na ligtas siya sa pamamahay nila. Gawa ng kahit papaano, meron silang mga kadugong handang pumalag kay Tandang Timoy kung yun na lang ang tanging paraan. Matapos naman itong marinig ni Kuya Dar, pansamantala naman niyang ibinaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Hanggat hindi siya inuutusan ni Manoy Miguel na gumawa ng kahit na ano, pinipili niyang manatili sa loob ng silid nito. Ikinatuwa naman yon ng tauhan ng kanyang ama, gawa ng ramdam nito ang kanyang pagiging seryoso sa mga bantang nalaman niya. Akala noon ni Kuya Dar, magiging ligtas na siya kapag sumunod siya sa mga habilin nito. Pero habang tumatagal, tila bang may napapansin siyang nag-aaway sa labas ng bahay kung saan siya nanunuluyan. Noong una, inakala niyang ordinaryong kumusyon lang ito. Pero hindi nagtagal, narinig niya ang boses ni Manoy Miguel na nakikialam na sa mga ito. Base sa kanyang mga narinig, parang may gustong makita sa loob ng pamamahay yung mga taong hinaharangan ng mga ito. Ilang beses na rin niyang tinanong noon si Manoy Miguel ukol sa mga nangyayari, pero nanatili yung tahimik. Akala ni Kuya Dar may tinatago yun sa kanya, kaya nagdesisyon siyang alamin yon ng walang pahintulot na nagmumula roon. Isang umaga, habang nagtatalo ang mga tao sa labas ng bahay, bigla naman niyang binuksan ang pinto. Mabilis at tahimik ang paglakad niya papalapit sa mga ito hanggang sa makaharap na niya yung taong nagsisimula ng gulo. Pagsilay naman sa kanya ni Manoy Miguel, galit na galit naman siya nitong kinumpronta kasabay ng pagtanong nito ukol sa ginawa niya. Dagdag pa nito na wala sa kanilang pinag-usapan ang bagay na yon, kaya bakit niya ito ginawa? Nang marinig naman ni Kuya Dar ang sinabi nito, tapatan niya roong inilahad ang tungkol sa kanyang hinala na siya ang hinahanap ng taong yon. Dagdag pa niya na hindi magiging klaro ang lahat para sa kanya kung magtatago na lang siya. Matapos naman niya itong mailahad, bahagya naman siyang napatahimik nang mapansin niya ang pagtalikod ng taong ilang araw nang gumagawa ng kumusyon sa labas ng bahay. Huli na rin niya nang nalaman na ang tao pa lang yon, walang iba kundi si Tandang Timoy. Di kasi yan kumbinsido sa mga sinasabi ni Manoy Miguel na wala yung kasamang dayo. Pagtatapat pa ng tauhan ng kanyang ama, ngayong nakumpirma nga nito na may dayo nga sa lugar nila, hinding-hindi na yun matatahimik. Mas mainam na ihanda niya ang kanyang sarili ukol sa mga susunod na pangyayari. Pagkalahad naman ito ng tungkol sa mga bagay na yon, dali-dali naman siya nitong sinamahan papasok ng bahay. Nang mapansin naman niyo ng mga kadugo nito, agad naman yung sumunod habang nag-uusap-usap.
Kagaya pa rin ng dati, hindi nauunawaan ni Kuya Dar ang mga sinasabi nito, pero alam niyang tungkol yun sa kanya. Ramdam din niya ang galit ng mga ito, kaya pinili na lamang niyang manahimik at sumunod. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang magkatipo naman ang mga taong yun sa sala, agad naman itong kinausap ni Manoy Miguel. Seryoso at masinsinan ng kanilang mga pinag-uusapan, hanggang sa kalaunay doon na sila nagsimulang maghiwa-hiwalay. Pagpatak naman ng gabi, habang papatulog na siya, napansin niyang maraming naglalakad sa labas ng kanyang silid. Hindi na rin niya noon nakita yung panganay na anak ni Manoy Miguel, kaya nagsimula na siyang magtaka. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman siyang lumabas ng silid at pagsilip niya sa nakabukas na bintana, doon niya nasilayan ang 7 kataong nakatayo sa labas ng bahay, may daladalang mga sulong merong malalaking siga. Nakasuot din ng mga ito ng itim na parang sutana, habang hawak-hawak yung mga pausok sa kaliwang kamay nila. Maya-maya pa, napansin na rin niya noon si Manoy Miguel na kasalukuyang pinamumunuan ng grupo. Habang tumatagal, mas lumalakas din ang mga engkantasyong binibigkas nito, hanggang sa meron na yung pinakawalang mga insekto na may hahalin tulad mo sa mga tutubi. Yun nga lang, abnormal ang laki ng mga insektong yon, na kahit maging siya, hindi makapaniwalang umiiral pala ang ganoong uri ng mga hayop. Sa pagkawala naman ng mga ito, bigla naman niyang naramdaman ang pag-iba ng simoy ng hangin. Parang bumigat ito, tapos nagkaroon yon ng amoy na kakaiba para sa kanya. Nagsimula na ring umatungal ang mga aso sa buong lugar, hanggang sa nakita mismo ng kanyang mga mata ang pagsagpang ng isang dambuhalang nilalang sa isa sa mga kasamahan ni Manoy Miguel. Dali-dali itong dinagit papaitaas, dahilan para sa loob lamang ng ilang segundo, maglaho yon sa kanyang paningin. Paglaho naman ng nilalang na yan, nag-iwan yon ng kakaibang huni na halos ikahandusay naman niya sa sahig. Ayon kay Kuya Dar, yung huni ng nilalang na yon, parang huni ng talabong na nasa tao ang boses. Basta, nakakatakot talaga yung pakinggan. Akala nga niya, demonyo yung nagkaroon ng katawang lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang umatras ang grupo ni Manoy Miguel habang patuloy pa rin sa pag-uusal. Ang kaso lang, nang medyo malapit na sila sa bahay, nagsimula na rin ang walang patid na pagdagit ng mga nilalang. Lahat ng nakukuha ng mga ito, napapasigaw ng malakas, buhat sa pagbao ng matatalas nitong kuko sa kanilang mga balat. Mabilis ding naglaho ang kanilang mga tinig, indikasyon na napatay na yon ng mga nilalang bago pa man ito tuluyang makalayo. Dahil sa pangyayari, mabilis na nalagasan ng marami ang kanilang pangkat. Akala ni Kuya Dar, yun ang magiging pagkatalo nila Manoy Miguel, pero sa kasagsagan ng panganib na kinakaharap ng mga ito, dumating ang mga nilalang na may kaparehas na wangis sa nilalang na pumatay sa grupo nila. Walang patid nitong sinunggaba ng mga mandaragit, hanggang sa kalaunay tinantanan na sila ng mga ito. Nang mapagtanto naman yon ni Manoy Miguel, agad naman yung humugot ng tabak, at sa utos nito, patuloy pa rin nagpapakawala ng orasyon ng mga natitira nitong mga kasama. Sinasabay na rin yon ng mga pag-atungal sa buong paligid, hanggang sa bigla na lamang niyang narinig ang tila bang pagsibagsakan ng mga nilalang mula sa langit. Maya-maya pa, may bumagsak na rin sa harapan niya, kung saan doon nasaksihan ng kanyang mga mata ang tunay na wangis ng isang aswang. Bagaman madilim at dahan-dahang bumabalik yon sa pagiging isang tao, hindi maipagkakaila ni Kuya Dar ang kakaibang wangis na pinagmula nito. Ayon sa kanya, malapit sa isang paniki ang wangis ng nilalang na yon. Parang sa aso rin ng balat nito, gawa ng bukod sa parang iniunat ito, napakakinis din ito kung titingnan. Wala rin yung gaanong balahibo sa katawan,
tapos yung pakpak nito gawa sa purong balat. Mahaba din ang kamay ng nilalang na yon na mabilis namang umiikli buhat sa pagpapalit nito ng anyo. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang babaeng hubot-hubad. Buhay pa ito pero kapag humihinga to may bumubulwak na dugo sa bibig nito. Hindi naglaon, dumilat na lamang ang nilalang na yon, senyales na wala na ito. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayari, marami pa sa mga kasamahan nito ang bumagsak sa bakuran ng bahay. Inabot ng halos humigit 3 oras ang paglalaban ng mga nilalang na yon hanggang sa kalaunay bumalik ang katahimikan sa paligid. Paglaho ng mga ingay, isa-isa namang nagsilapagan sa bakuran ang mga kaibigan at kadugo ni Manoy Miguel. Pagpalit anyo ng mga ito, dali-dali naman yung lumapit para makipag-usap. Maya-maya pa, pagpasok naman ng mga ito sa loob ng bahay, napag-alaman niyang ang kanitandang Timoy ang nakalaban nila. Marami sa mga kadugo nito ang kanilang napatay at ganon din sa kanilang hanay. Nakakalungkot man yun kung iisipin. Wala na silang magagawa kundi yon ay panindigan. Dagdag pa nito na, magsisimula pa lamang ang mga pangyayari at kapag nagtagal pa sila sa lugar na yon, hindi malabong marami pa ang mamatay. Dahil dito, nagpasya itong si Manoy Miguel na aalis sila pagpatak ng bukang liwayway. Gagawin niya ang bagay na yon kung may papangako ng kanyang mga kamag-anak na madadakip ng mga ito ang nang walang hiya sa kanyang asawa. Yun lang ang ipinakiusap niya. Kaya noong gabing yon, kahit marami ang namatay sa kanilang pamilya, naging puspusan ang paghahanap. Ginamit nila ang kabuuang puwersa ng kanilang pamilya hanggang sa madala na ng mga ito ang 4 na taong nang maltrato sa kanyang asawa. Bago sumapit ang 4:00 ng madaling araw, nakaluhod na ang mga taong yon sa labas ng bahay nila. Bawat isa nagmamakaawa, kesyo may pamilya o hindi naman kaya'y may mga anak na binubuhay. Kaso lang, kahit anong pagmamakaawa ng mga ito sa kanila, hindi yun sapat para kay Manoy Miguel. Kapag kasi tinitingnan niya ang asawa niya, parang tinutusok ng malaking karayom ang puso niya. Bagaman ligtas na ito sa tulong ng bertud ng mga kadugo nilang aswang, hindi yun sapat para mabago ang kanyang pakay. Walang sabi-sabi, agad naman niyang dinukot ang kanyang tabak at isa-isa niya itong pinagpuputulan ng ari. Di pa siya nakontento, pinalapa niya yon sa mga alaga nilang sigbin upang maghinagpis ito ng husto bago niya yun bawian ng buhay. Pagkaraan pa ng ilang oras, halos hindi na nila makilala ang mga panauhing yon. Bukod kasi sa lasug-lasug na ang katawan nito, marami na rin yung malalalim na sugat sa kanilang mga muka. Bago rin yun paslangin ni Manoy Miguel, pinagpuputulan niya pa ito ng daliri. Sinigurado rin niyang hindi na yun hihinga, kaya walang patig niya itong pinagtatataga sa mga ulo nito. Matapos naman niya yung mapaslang, agad naman yung naligo at naghanda ng kanilang mga dadalihing gamit. Pagpatak ng 5:00 ng madaling araw, umalis na sila sa lugar na yon. Bakas man sa mukha ni Manoy Miguel ang matinding panlulumo, naglakas loob itong umalis sa kanilang lugar upang maibalik ng ligtas si Kuya Dar. Di naman yun gaanong nabahala, gawa ng ayon sa mga kadugo nito, kakalma na umano ang pamilya ni Tandang Timoy sa oras na hindi na sila nito nakikita. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa lugar nila Kuya Dar. Naging maayos naman noon ang kanilang negosyo, hanggang sa magpasya na itong si Manoy Miguel na umalis na sa trabaho nito. Pinili nitong umuwi, gawa ng magmula noong nakabalik yon, di na ito mapalagay-lagay. Hinayaan naman yon ng kanyang ama, lalo pat nalaman na nito sa kanya
ang kabuuang istorya. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matanda na at may sariling pamilya na si Kuya Dar, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala noong minsan siyang mapadpad sa lugar ng Alimodian, Iloilo. Okay. Opinion ko sa kwento. Tama naman ako, no? Alimodian. Kasi hindi siya Alimodian eh. May pinakinggan ako sa YouTube. Yun yung pagkakabanggit nila. Tapos, Ilonggo pa yung dialect na ginagamit. Alimodian. So, kung mali man ako, pasensya na kayo. Yung kasi yung narinig ko. Masasabi ko rito sa kwento na to, sobrang nakakatrauma yung naranasan ni Kuya Dar. Lalo na ako, di pa ako nakakita ng ganong kabrutal na pangyayari. Siguro maski naman din kayo, di ba? Hindi pa kayo nakakakita ng sobrang brutal na ganong kaganapan. Lalo na yung tinapos ni Manoy Miguel, yung mga lumapastangan sa asawa niya. Na sa tingin ko rin naman, kahit sinong may bahay, kahit sinong lalaki, na ginanon yung asawa mo, hindi lang yun yung ipaparanas mo. Pero ako para sa akin, sobrang brutal na nun, nakakatakot yun. Parang naging demonyo sandali si Manoy Miguel dun. Pero syempre, di natin siya masisisi, kasi nga, asawa niya yun. 'Di ba? So para sa akin, tong kwento na to sobrang nakakatrauma. Hindi ko alam paano naka-move on si Kuya Dar. O siguro hanggang pagtanda niya, kita nyo na ikukwento niya pa nga sa atin ng sobrang detalyado eh. Pero ako para sa akin nakakatakot talaga to. Pero iba-iba tayo, iba sa inyo. Alam ko, brutal yan eh. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.